ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Galit na si Lilet dahil sa pagdurusa niya sa loob ng kulungan, samantalang ang tunay na kriminal ay malayang nakakagalaw sa labas. Abangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Tinadtad ni Lilet si Evelyn ng matitinding tanong hanggang hindi na siya makakibo dahil hindi na niya alam ang isasagot niya. Pinakalma ng judge si Lilet dahil paisa-isa lang dapat ang tanong niya. Nagdahilan si Lilet na hindi na nagiging responsive si Evelyn kaya naging sunod-sunod ang tanong niya. Pinayagan si Lilet ng judge na baguhin na lang ang tanong. Sumunod na tanong ni Lilet, mas maliit siya kaysa kay Evelyn. Napakalaki ng agwat ng pagiging malaki ni Evelyn na kayang bumuhat ng kumulang sa isang kaban ng bigas. Si Lilet ay halos hindi pa umabot sa kalahating kaban ng bigas ang timbang. Pero wala man lang bang ginawa si Evelyn? Hindi kumikibo si Evelyn. Nagagalit na si Lilet. Napataas na ang boses ni Lilet sa pagpipilit niyang pasagutin si Evelyn. Natatakot ba si Evelyn sumagot dahil baka madulas siya sa mga sasabihin niya at mapaamin na ang lahat ng mga kwento niya ay mga walang katotohanan? Walang sagot si Evelyn. Puro iyak lang ang ginagawa niya. Tinigil na ni Lilet ang pagtatanong dahil halata na sa testigo na nagsisinungaling siya dahil wala siyang maisagot sa lahat ng binato niyang mga tanong. Nagulat sina Ira at Renan dahil sa pananahimik ni Evelyn. Hindi rin nila napaghandaan ang mga posibleng tanong ni Lilet. Mga dismayado sina Renan at Ira sa pagkakapuntos rito ni Lilet. Sa pag-uwi nila, nagtalo na naman sina Ira at Renan. Pinipilit na ni Attorney Renan si Ira na tumestigo laban kay Lilet. Kailangan nila ng testigo na makakapagpatunay na mayroong hidwaan at hindi pinagkakasunduan sina Attorney Mir at Lilet. Pumayag na si Ira kung yan ang paraan para makausad sila kay Lilet. Samantala, nagkasundo na sina Ino at Lorena sa usapan nila na magtatago na muna si Ino sa malayong lugar para hindi madamay si Ino sa nakita niya. Pinoprotektahan ni Lorena si Ino dahil pareho sila ng nararamdaman. Ayaw ni Ino na makulong ulit. Ayaw na niyang maranasan ang mga paghihirap na naranasan niya noon nung nasa loob pa siya ng selda. Ganon rin si Lorena. Natatakot si Lorena na baka hindi nila mapanindigan si Ino sa oras na lumabas siya para magtestigo dahil kahit pati si Ino ay nasa crime scene nung gabing yon. Iniisip ni Lorena na baka pati si Ino ay maging suspect na naman at hindi na nila maipanalo sakaling makasuhan siya. Hindi pa alam ni CRD ang mga plano ng mag-ina. Walang kaalam-alam si CRD na wala na sa bahay nila si Ino. Naitago na siya ni Lorena. Isang araw hinanap ni CRD si Ino kay Lorena dahil maghapon na niyang hindi nakikita ang anak. Kinakabahan na naman si CRD para kay Ino. Duda niya na may ginawa na namang kalukuhan si Ino kaya hindi niya nakikita ang anak. Nag-alala si Lorena pero dahil malaki pa rin ang tiwala niya sa asawa ay sinabi na rin niya na pinagtago niya muna si Ino. Nagtataka si CRD. Bakit naman pagtataguin? Ano ang dahilan ng pagtatago ni Ino? Hindi dapat kinukonsinte ni Lorena si Ino dahil malaki na si Ino at dapat na siyang maging responsable sa mga ginagawa niya. Sabi ni CRD, kung may kasalanan siya, kailangan niyang managot this time. Kailangan niyang harapin ang mga ginawa niya. Hindi sagot ang pagtatago para masolusyonan ang isang problema. Nalilito si Lorena. Pero pinakalma niya si CRD sa pagsasalita. May pagtatapat ako sa iyo. Nagkunot noo si CRD. Pilit iniintindi at pinakikinggan si Lorena. Walang ginawa si Ino. Naniniwala ako sa anak natin. Pero nung gabing pumanaw si Meredith sa bahay niya, nandoon si Ino. Nabigla at nagtaka si CRD. Nagpatuloy si Lorena sa pagsasalita. Yes, nandoon siya nung gabi ng crime scene. Nung natagpuan ng katawan ni Meredith, gulat na gulat si CRD pero pinaliwanag ni Lorena na walang ginawa si Ino. Tulad ni Lorena, gusto lang din ni Ino na makiusap kay Meredith na wag nang makialam sa kaso.
Nagbabaka sakali si Ino na baka payagan siya na huwag nang ituloy ang kaso. Pero imbes na makausap ni Ino ay iba ang nakita niya. Gustong malaman ni CRD kung sino ang nakita ni Ino nung gabing yon. Sinabi ni Lorena kung sino ang nakita ni Ino. Nagulat si CRD sa revelasyon na sinabi ni Lorena. Ilang araw ang lumipas, nagsimula na naman ang paglilitis. Si Eira naman ang sumalang bilang testigo laban kay Lilet. Mahinahon pa ang mga unang tanong ni Attorney Renan. Pinakwento niya kay Eira kung ano ba ang naging obserbasyon ni Eira sa tuwing makikita niya sina Attorney Mir at Lilet kahit sa magkahiwalay na sitwasyon. Ikinuwento ni Eira na hindi magkasundo sina Lilet at si Mati, lalo na nung malaman ni Lilet na si Mati pala ang tunay niyang ina. Galit si Lilet dahil iniwan siya ni Mati nung bata pa. Hanggang sa uminit na ang mga tanong tungkol sa pagkawala ni Attorney Mir, hindi na napigilan ni Eira ang emosyon niya dahil sa lungkot at galit kung paanong nawala si Mati. Pinakwento ni Attorney Renan kay Eira ang ginawa niya sa bahay at kung ano ang mga nakita ni Eira. Emosyonal na sumagot si Eira. Sumisigaw na siya at hindi na niya kontrolado ang nararamdaman niya. Pumunta ako sa bahay ni Mati. Nakita ko doon si Lilet. Hawak-hawak niya ang gobble replica. May mga dugo. Dinatnan kong wala na si Mati. Umiiyak rin si Lilet dahil nararamdaman niya ang emosyon ni Eira na mahal niyang kapatid. Umiiling si Lilet. Tinatanggi niya na siya ang dahilan kung bakit nawala ang nanay nila. Sumunod na isinalang sa tatanungin ay si Lilet. Ginigisa siya ng mga tanong ni Attorney Renan. Magaling at mabilis na may halong pangiinsulto kung magtanong si Attorney Renan. Dahilan kung bakit mas lalong naging emosyonal si Lilet. Bukod pa sa pakiramdam na nawala na siya ng mahal na ina. Pinagbibintangan pa siya na siya ang pumatay sa sarili niyang ina. Hindi na nakontrol ni Lilet ang nararamdaman. Sabi ni Attorney Renan, she felt weak. Sinundan mo siya at sa hilo ni Attorney Meredith bumagsak siya. Which you follow, you grab the gobble replica na niregalo mo pa sa kanya at pinalo mo siya sa ulo ng paulit-ulit. Ang mukha ni Attorney Renan na nang iinsulto. Sumagot ng umiiyak si Lilet. Hindi ko magagawa yon. Hindi ko pinatay si nanay. Bakit ba hindi kayo maniwala sa akin? Hindi ako mamamatay tao. Hanggang sa nagising si Lilet sa isang masamang panaginip. Binabangungot na siya sa dami ng problema at pagod. Ginising siya ni Ella dahil malakas ang ungol nito sa pagkakatulog. Nang magising si Lilet, nagpatuloy siya sa pag-iyak. Nag-aalala si Ella kay Lilet kaya hinayaan niya na magkwento ang kaibigan. Naglabas ng sama ng loob si Lilet kay Ella. Sabi ni Lilet, wala akong kasalanan pero ako ang nakakulong dito. Samantalang yung kriminal na pumatay sa nanay ko nandoon sa labas, malayang nakakagalaw. Siya ang dapat nandito. Tinapik ni Ella ang balikat ni Lilet. Pinapakalma niya si Lilet. Sinabi na hindi magtatagal, mahuhuli rin ang tunay na may kasalanan. Samantala nasa isang malayong probinsya na si Ino. Doon siya itinago ni Lorena. Walang internet para hindi makabalita si Ino sa update kay Lilet. Pero hindi pa rin maiwasan ni Ino ang pag-iisip na trauma at nakokonsensya pa rin siya sa mga nakita niya. Nag-inom siya para makalimot. Pero hindi magtatagal, hindi niya kakayanin ng konsensya at aamin din siya. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.